dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ito, problema mga kababayan, daldal tayo ng daldal. Ang problema, hindi pa naka-on ang mic. So, okay na po ba? Naririnig nyo na po ba ako mga kababayan? Para mabigyan namin kayo ng update. Ano po? Ano na tayo, medyo pwede. Kalma-kalma na tayo mga kababayan, ano? Para kasi hindi naman matutuwa si Mima kung lagi lang tayong malulungkot para sa kanya. Ano po? Yun. Oh. So ngayon, mga kababayan ko, bigyan namin kayo ng update kahapon. Inadsikaso namin si Mima, kaya lang maghapon, hindi talaga umubra na mailabas doon sa morgue kasi nga inaantay yung nanay. Oo. So ngayon ho, yung nanay, naayos na ho ngayon. Pasalamat tayo mga kababayan dahil tumutulong sa atin ngayon si Biyahe Nikoy. Si Biyahe Nikoy ang pinakiusapan ko kahapon, todo-todong pakiusap sa kanya, na kung pwede, i-cancel muna yung lakad para ikaw na yung mag-drive muna kasi pagod na ako, baka hindi ko kayanin bukas. So si Biyahe Nikoy ang siyang tumutulong ngayon at nagmamaneho mga kababayan para po sa pamilya na naiwan ni Mima Alicia. So, soon, mga kababayan, maglalabas na siguro, ano po, ang kinaukulan, kung ano po yung findings, ano po, kung ano yung resulta ng kanilang investigasyon, mga kababayan ko, sana, ang dalangin lang ho natin, mga kababayan, walang kinalaman ang politika. Yun lang, mga kababayan ko. Dahil nga rito, tayo naman, mga kababayan, tayo yung mga tao na marunong rumispeto. Ang nakakalungkot, mga kababayan, itong kampo ng mga Duterte, mga kababayan, yung bang hindi ko lubos maisip kung anong klaseng mga pag-uugali meron sila na para bang ikinatutuwa nila. Yung po bang may pinaslang, imbis na humingi at manawagan ka ng hustisya, tuwang-tuwa ka pa sa krimen na nangyari. Isipin yung maigi mga kababayan ko Ganito katindi. Tayo mga kababayan, nakita nyo naman, na meron po silang namatay na isang vlogger, kilala ni Libayan. Tayo ay nakiramay. Ni hindi natin ikinatuwayan, mga kababayan. Tayo ay nakiramay. Yun ay namatay sa sakit. Pero ho dito, namatay dahil pinaslang, dahil may nangyaring krimen, mga kababayan, tuwang-tuwa sila. Ganyan po, mga kababayan, kahihina ang ulo neto hong mga tao na mga naniniwala kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte at pamilyang Duterte. Nakuha niyo mga kababayan ko, isipin yung maigi. Kailangan ba natin ikatuwa? Pero in fairness ho sa mga DDS na mga vloggers, marami po na tumawag at nakikidalamhati, nalulungkot. May mga ganun ho Pero may likas talaga mga kababayan na maraming mahihina ulo. Ganun na ba talaga kahihina ang ulo ng mga tao? Ganun na ba lang ba talaga binulag ni Duterte yung mga paniniwalang dapat na hindi ho paniwalaan ng mga tao? Ginawa nilang normal na ang krimen ay okay lang basta kaaway mo yung mamatay, ganon. Okay lang ang krimen basta ang namatay o pinatay ay yung mga hindi mo gusto, ganon. Mga kababayan, maling-mali yung ganon. Hindi tayo ganon. At ako na nagsasabi sa inyo, kailanman hindi tayo man matutuwa kung sakali man na mangyari, kahit kanino man sa kanila.
sa mga katunggali natin na mga vloggers, sa mga may ayaw sa atin, hindi tayo matutuwa. Kung nangyari sa kanila, yung katulad po ng nangyari kay Mima Alicia. Nakuha nyo mga kababayan? Oh. So, normal. Ganun talaga mga kababayan. Hindi natin mapipigil ang mga ganong mga komento dahil nga nandito tayo sa social media. Wala tayong magagawa doon. Pero siguro ay maging magandang halimbawa, maging magandang aral na ating kapupulutan itong mga nangyari na ito kay Mima Alicia, na dito natin makikita na tama ba yung ganitong pananaw, tama ba yung ganitong mga pag-uugali, tama ba na ikatuwa na may taong pinatay, tama ba na matuwa ka dahil namatay yung tao sa pamamagitan ng karahasan na hindi nyo naman alam kung ano yung totoong dahilan? Isipin nyong maigi mga kababayan. Kailanman hindi po naging tama kahit man kaaway mo pa. Kaya minsan natatanong ko sa sarili ko, eto bang mga DDS ay mga Pilipino pa? Mga kababayan, mga Pilipino tayo. Tandaan nyo, Pilipino tayo. Hindi kayo ibang lahi. Hindi rin kami ibang lahi. Hindi man kayo ay sang-ayon sa aming pinaglalaban, hindi kailanman maging dahilan yung para ikatuwa mo yung masamang nangyari sa kapwa mo Pilipino. Maiintindihan ko pa kung sakali na namatay sa sakit. Maiintindihan ko pa yun pero yung imbis na tumulong kayo na manawagan para sa hustisya ng isang karahasan, ikinatutuwa nyo pa na para bang kinukonsinti nyo pa yung mga masasamang tao na pumapatay. Nakuha nyo mga kababayan, na para bang proud na proud sila na may kababayan sila na pinatay dahil sa karumal-dumal na pamamaril. Ganun ba yun mga kababayan ko? Isipin yung maigi. Kaya minsan mag-isip kayo kung nasa tama pa ba yung mga pinapanood ninyo na pangangatwiran o mali na talaga. Baka naman, pag-isipan yung maigi yan. Di po ba mga kababayan? Pag-isipan yung maigi. Ulitin ko, kami ay mga Pilipino pa rin. Kayo ay mga Pilipino pa rin. Di ba, mga kababayan? Yun lang. Ngayon, talakayin natin ito. Alam naman natin na siyempre mas gusto ni Mima na itutuloy natin ang laban. Kaya tuloy tayo sa laban. Alam kong malulungkot siya kapag kami nawalan kami ng gana. Napansin nyo siguro, mga kababayan, medyo na wala kami sa focus lahat. Merong iba siguro na nakakapagtuloy. Siguro malalakas ang kanilang mga dibdib. Hindi kami, marami sa amin hindi sanay sa ganitong mga sitwasyon na, siyempre, sabi ko nga kahapon, si Mima Alicia, parte na ng buhay natin yan. Nakasama, di ba? Nakasama sa pakikipaglaban, nakasama sa maraming bagay o mga lakad, maraming mga pinagkatuwaan. Yun yung mga memories, mga kababayan. Yung mga memories na mahirap pong kalimutan dahil kay Mima Alicia. Makulit. Normal yun mga kababayan dahil si Mima Alicia po ay siya yung bunso Sa aming barkadahan, si Mima ho yung pinaka bunso. Kaya kami lahat apektado talaga. Inaamin namin yun, hindi naman po kami demonyo katulad ng iba dyan. 'Di ba? Hindi kami demonyo.
Kasi kami, meron kaming puso, meron kaming pakiramdam, meron kaming pagmamahal na nararamdaman sa kapwa. Hindi ho yung katulad ng iba na natutuwa pa sila na may namatay sa pamamagitan ng karahasan. Di po ba? Tapos, ang tawag nila karma. Para sa akin, mga kababayan, hindi matatawag na karma ang isang pagkamatay ng isang tao kung ang magiging dahilan ay yung prinsipyong daladala niya para sa alam niya na tama na kanyang pinaglalaban, mga kababayan. 'Di ba? Kung yun ang dahilan, 'di ba, mga kababayan? So anyways, katulad ho nito, mga kababayan ko, meron ho akong ipapanood sa inyong video kung paano nila ginagawang katatawanan, ginagawa nilang para bang normal, na para bang ang pagpatay ng isang tao ay ayos lang. Mga kababayan, ganito po yan. Siguro yung mga DDS, sana mamulat kayo. Sana mapag-isipan yung maigi na sana ay mapalawak ninyo ang isipan ninyo kung tama pa ba na magkaroon kayo ng mga kasama na ang kinatutuwa ay ang mamatay ang isang kapwa Pilipino para sa kanyang pinaglalaban. Ito, mga kababayan, panoorin natin. Pasok! Ayan, mga putang ina nyo. Eto, mga kababayan, pasensya na kayo. Maaring manggigil kayo o maaring mabwisit kayo. Pero, sige, tignan natin. Mga kababayan, panoorin nyo to. Yun, mga banateros. Sila daw po ay nagpapakilalang mga banateros daw po sila. Mga banateros. Opo, Oo. Ito ho yung mga nananalamin ang pag-uugali sa kanilang mga itsura. Hoy, magbablog istorbo. Kita nyo, Siguro istorbo yan guys, ganyan. Ayan, kilala nyo naman siguro tong mga ito, no? So titigan yung maigi yung mga itsura, kulang na lang sungay. Yan, no? So, diba? Kita nyo, mga kababayan, ano? Na para bang sila po mga kababayan alam nyo, hindi ito yung ine-expect ko sa kanila. Ang ine-expect ko sa kanila na marinig tulad ng pananaw natin na kami ay may mga ganong mga nababasa naman tayo in fairness, no, na ganito. Kami ay nakikidalamhati, kami ay nakikisimpatya sa pagkakapatay kay Mima Alicia, pagpatay kay Mima Alicia, kahit pa iba kami ng pananaw sa usapin ng politika, pero kami ay kumukundina sa ganyang mga gawain. Di po ba? Dapat ganun yun yung po yung ine-expect ko na maririnig ko sa kanila. In fairness din naman sa iba, may ganun naman, may ganun naman. Pero sila, mga kababayan, wala hong ganun. Tapos etong mga ito ang nagpapakilalang makabayan. Sila daw ho yung mga makabayan, makapilipino, sila daw po yung mga mapagmahal sa inyo. Sila daw po, mga kababayan, yung nagmamahal na totoo sa bayang ito. Tignan nyo na lang yung mga kanilang mga reaksyon dito, mga kababayan. Kung tumutugma ba sa pagiging self-proclaim nila na mapagmahal sa kababayan, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa bayan at makadiyos. Yan po lagi yung kanilang sinasabi. Ano po, mga kababayan? Eto na. Lang ako, nangihinayang lang ako dun sa pinaretoking pinaretoking ilong, pilikmata, tapos pinaretoking na panga. Kita nyo, mga kababayan, nangihinayang daw. Paano kasi, mga kababayan ko? Alam naman natin siyempre babae, may pera si Mima na,
gaano man lang mga kababayan na ayusin yung kanyang itsura. Masama ba yun? O siguro, bitter ito kasi kahit anong gawing retoke sa mukha nito, malabong magbago. Mga kababayan, hindi na mababago ng retoke. Ano po? Hindi man lang napakinabangan ng ilang taon. Kita nyo, nginingitian pa mga kababayan na hindi man lang, demonyo, no, mga kababayan, ano? Demonyo, oo. Sa tingin mo ba, sino yun? Yan, isa pa to. Yan, tingnan mo. Di ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan ko, yan po, mga kababayan, ito hong mga tao na sinasabi ko sa inyo, tanggalin na ho natin, na mga nagpapakilalang makadiyos, makabayan, at makatao. Pero sa ganyang mga mensahe, masasabi nyo bang sila'y totoo na makadiyos, makabayan at makatao? Yan. Kayong mga DDS, mag-isip kayo. Hindi yung lahat na lang ay gagawin ninyo na bala para masaktan ninyo yung mga katulad namin. Nagkakamali kayo. Dahil yung mga ganyang mga banat, sa totoo lang, lalo lang maglilikha ng panggigigil at pagdami ng katulad namin para lumaban sa mga katulad ninyo. Di po ba, mga kababayan? So, tulad nito, mga kababayan, tayo halimbawa, kung tayo ay masamang tao, ayan, mga kababayan, nakita nyo naman itong itsura ni Basti na ito. Halos kalansay na ho si Basti, ano? Di ba? So, kung tayo masama, ano sasabihin ko rito? Mga kababayan ko, pwede ko na ba sabihin na itong si Basti ay naaagnas na? Unti-unti nang kinakain ang laman ni Basti? May malubhang hindi na ba magagamot na karamdaman? Mga kababayan? Kita nyo? So, tayo mga kababayan, sa mga batikos natin, lagi tayong maingat na maaari siguro minsan lumalabis tayo pero alam natin na yung ating mga sinasabi ay hindi kailanman tayo makakasakit ng kapwa natin. At hindi tayo, mga kababayan, nandadamay ng mga kapwa natin vlogger na sasabihan ng kung ano-anong masakit, masama. Hindi tayo ganun. Kundi tayo nakatutok lang sa mga tao na mga leader ng bansang ito na bumatikos sa kanila. Katulad nito si Baste, na panay ang batikos kay Pangulong Bongbong, katulad ni Sara Duterte, katulad ni Pulong Duterte, at katulad nila Mike Defensor. Yun lang po tayo, mga kababayan. Never po na tayo ay lumabis. Pero mga kababayan ko, sabi ko nga, hindi naman po lahat sila ay ganon. Ano po? Hindi naman po sila lahat. May mga maaga pa lang ay mga nagbigay na nga ho ng kanilang pakikiramay, ano po, na mga DDS vloggers. Marami po sila. Hindi ko na ho babanggitin, ano po, kung sino-sino sila. Actually, may mga, ano pa kami, no? Mga pag-uusap at abot-abot yung pakikiramay at paghingi ng paumanhin sa kanilang mga taga-suporta at mga kasama sa kanilang mga ginagawa na pambababoy dito ho sa biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ano po? Isang biktima ng karumal-dumal na krimen ang pinagkakatuwa neto hong kampo ng mga Duterte na sa aking pananaw po
ay dito na ho pinapakita nila na wala nang duda kung bakit sila sumusuporta sa isang Rodrigo Duterte, pamilyang Duterte na mamamatay tao. Wala na hong duda. Kasi yun talaga yung naaabot lang ng kanilang pangunawa. Kaya hanggang doon lang yung kaya nilang unawain na hangaan, purihin at suportahan ang mga magnanakaw na mamamatay tao na katulad ng pamilya ni Rodrigo Duterte, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.